Magandang umaga sa inyo mga kaharden. Ito muli si Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. At tayo po ay narito sa Southern Philippines Methodist Colleges dito sa Kidapawan City upang maging resource person ng continuing theological education ng ating mga kasamang pastor na nagsisimula sa ministry. So, encourage ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel. Ganon din na i-like po natin yung ating videos. At pagkatapos ay click po natin ang bell button ng ating notification bell ng ating video para updated po kayo lagi sa ating video na ina-upload. Ito pong Southern Philippines Methodist Colleges is the only owned and managed school ng Davao Episcopal Area ng United Methodist Church. Tayo po ay mayroong 5 hectares na campus at ito ay nag-o-offer ng kindergarten. Sa likod po natin yan ang preschool na nakikita upang hindi lamang matuto sa writing, reading, and arithmetic ang mga bata, kundi sa lahat ng values ang kanilang matutunan, ma-mold yung kanilang values, yung kanilang character, yung kanilang whole being bilang isang individual upang makaroon sila ng magandang future sa kinabukasan. Ito pong college na ito ay na-organize nung o na-put up nung 1994 at ang primary mandate ito ay mag-train ng mga magiging church workers, kahit pero kung program dito ng EB Theology at saka ng early childhood education sa mga gustong maging diakonisa at maging home missionary ng United Methodist Church. Sa ngayon po ay nagre-re-engineering ang ating nagre-redesign ng program niya ang ating campus dahil po sa hindi naman attractive sa lahat ng mga young people ang subject ang kursong EB Theology dahil hindi po yan papatok sa mga kabataan. So mag-tour po tayo, papunta po tayo doon sa pinaka-campus na kung saan ay naroon yung ating college classrooms. So, mag-tour po tayo, samahan po niyo ako. Po mabasa nyo ng tuwid yung SPMCI, ang acronym ay Southern Philippines Methodist Colleges Incorporated. So ito po yung ating campus, itong daanan papuntang early childhood or kindergarten ng ating paaralan. Yan yung guardhouse, no? Sa kabila po nung kasi, sa kabilang dulo, mayroong isang public high school. Kaya probably itong mga nakapark dito ng mga sasakyan ay kanilang pag-aari, no? Ito ay bahagi, yon ay bahagi noon ng campus na ito, pero ibinigay para maging site ng high school dahil walang high school dito sa ating malapit na villages dahil malayo yung city high school. Kaya nag-put up ngayon ay nagiging school na paborito ng mga young people dito sa paligid dahil maganda yung kanilang accomplishment din. Ito yung campus natin, mga puno ito, no? Hindi na masyadong nami-maintain, nalilinisan dahil konti ang operation. So tayo po ay papunta sa college, no? Yan po yung
library. Ito. Yan. So maganda po pagka tayo po nag-aaral, hindi lang sa intellectual tayo matuturuan, kundi maging sa ating other aspects natin, katulad ng ating pag-care sa environment, sa stewardship, doon sa management ng resources na kaloob sa atin ng Diyos. Yan po ay library sa tulong ng ating mga kapatid sa pananampalataya ng mga Korean Methodist. Kaya na-put up po yung library building na yan. So ito naman yung tinatawag natin na green cafe, no? Marami yung gustong tumambay dito, mag-aral. Ito yung ating mga classrooms, ating green cafe garden, no? Sa ilalim to ng mga puno na tinanim, kaya't presko. So basahin po natin yan na nakalagay dito, no? Let your actions speak the words that live unsaid. Yan, by Sheena Salayan. Siya po ay isang dating estudyante na ngayon ay teacher na, no? Yan po. So ito ongoing. Ito naman ang daan papuntang Spotswood High School. Yan. So napakalawak po ng ating area, napakalawak ng ating farm o ng ating campus. Yun po yung Spotswood High School, isang public school recognized by the Department of Education. Yan po. At yun ang academic building natin doon. Hindi pa tayo makatuloy gawa nung ongoing na yata yung devotion. So yan. Tingnan po natin. Di pa na po tayo makakakyat doon sa kinalalagyan ng ating dormitory, ng ating chapel, at ng ating multipurpose stage. Kulang na po tayo sa oras. Ito used to be the canteen. Nung bago mag-pandemic, napaka-lively ang magstay sa lugar nito dahil ito yung tambayan ng lahat ng mga nag-aaral at faculty ng school na to. Pero nung nag-pandemic, nawala, no? Ayan, wala na rin nag-i-enroll dahil napapalibutan na tayo dito ng state universities and state colleges na kung saan ay libre yung pag-aaral, kung kaya't mas sila ang pumapatok sa mga kabataan. Ano, malawak pa yung area. So pinipicture natin ito para sakali baka mayroong mga kapatiran na gustong tumulong pang ma-develop pa itong ating campus, itong ating eskwelahan, the only owned and managed college ng Davao Episcopal Area ng United Methodist Church. So God bless po sa lahat at in-encourage ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel, Hardinerong Pastor Abelardo Guerrero. I-like po natin yung ating mga video na mag-signify na gusto natin yung ating video, at ganoon din click po natin ang notification bell. Thank you for watching and leave a comment down below.